Nandito na po tayo sa 317 episode ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Binalita na nga nila kay Caitlyn ang kalagayan nito ni Melba at nagulat nga siya, no? Sabi niya, may talent na po ba ang buhay ng nanay ko? Paano po nangyari yan? Paano po nagkaroon siya ng tumor sa utak? Sabi naman ni Annalyn, hindi yun ganun. Caitlyn, pinalakas ni Doc Lindon, no? Sabi naman ni Doc Lindon, kapag once na naoperahan na si Nanay Melba niya, magiging normal na ulit na lahat. Kaya lang naman talaga nagkakaroon siya ng hallucination at talagang takot dahil nakakaapekto pala yung bukol sa kanyang utak. Kaya naman nahimasmasan at nagkaroon ng lakas ng loob itong si Caitlyn, no? Nabuhayan siya ng loob. At sabi nga niya, maraming salamat po Doc Lindon. Ganon din po si Doc Annalyn. Talagang hindi mo iniwan ng nanay ko. Noong mga panahon na hostage ka niya, hindi mo siya pinabayaan. Samantala nakakatawa tong dalawang to, no? Para mga bata tong sina RJ sa si Moira, nagkaroon sila ng love quarrel na naman. Dahil nga sabi nga ni RJ, hindi mo ako pagmamay-ari, hindi mo kontrolado ang buhay ko, kaya wala kang karapatan na ikaw ang magdesisyon na sumama sa'yo. So nawalan siya ng gana, no? Sabi naman ni Moira, bakit? Hindi mo ba ako masisisi kung bakit ako naniniguro na baka agawin ka na naman ng tuluyan sa akin ni Lynette? Kasi nakita ko magkasundo na naman kayo. Ano? Magkabati na naman kayo? Samantalang dati tinataboy mo siya. Talagang naubos na ang pasensya talaga ni Moira, sagad-sagaran na yung mga ginagawa sa kanya ni RJ. Si RJ naman hindi nagpapatalo, tama naman yun. Dahil may karapatan din kasi siya bilang isang lalaki at bilang isang asawa. Kaya sabi niya, aalis ako. Sabi niya, no? Samantalang tong si Lynette, binulabog ni Zoe. Bigla-biglang sumusugod si Zoe, napakabasos talaga. At binalaan ni si Lynette, nalubayan na yung daddy niya dahil nakakabulahaw, nakakasira siya ng pamilya. At sinasabi pa rin ni Zoe na kabit itong si Lynette. Bakit naman ako maniniwala sa mga sinabi mo? Eh di ba meron ka ng history noon pa ng pagiging kabit? Inagaw mo yung dad ko sa family namin kay mami. Sabi naman ni Lynette, umalis ka na Zoe. Baka kung ano pang magawa ako sa'yo, baka hindi ako makapagtimpe. Sabi naman ni Zoe, bakit? Anong gagawin mo sa akin? Alam mo, maghihintay ako dito. Talagang inasar talaga ni Zoe si Lynette, no? Sabi, bakit? Kasaktan mo ako? Nako, maghihintay ako dito. Upo muna ako dito. Alam ko naman na wala kang gagawin sa akin eh. So nakita ni Lynette yung scotch tape, no? Yung white tape talaga. Kinuha niya. Kumuha siya ng ilang piraso. Tapos inilagay niya sa bibig ni Zoe. Tawang-tawa ako dito sa eksenan to eh. Kaya nag-gold si Zoe, no, habang nagsasalita siya. Ginawa sa kanya nila. Sabi, ba't mo ginawa yun? Napatayo siya sa agad eh. Samantala tong si Annalyn, ayan, pinuntahan siya ni Doc Yula. Nagulat siya, biglang dumating agad yung lola niya. Annalyn, may bisita ka. So niyakap siya agad ni Yula, tumatakbo. Sabi ni Yula, okay ka lang ba? Naparod namin yung viral video mo. Nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba nung baliw? Sabi naman ni Annalyn, hindi, okay lang ako Doc Yula. Maraming salamat sa pagbisita. Mabuti na lamang talaga nakatawag ng pulis si Zoe. Kaya naagapan agad, na-rescue agad kami. Sabi naman ni Chang Susan, teka lang, kami ang tumawag ng pulis kasi narinig ko na nandoon ka sa bahay ni Melba. Ganun po ba? Sabi naman ni Doc Yula, oo. Saka nakita ko si Zoe. Dali-dali agad siyang pumunta na Apex, kinausap yung nanay niya, si Ma'am Moira. Kung ganun, ano pala, hindi man lang sinabi ni Zoe yung dahilan na nandoon ako sa bahay ni Aling Melba. Sabi niya, no? So nadat na sila ni Carlos. Sabi niya, Zoe, ano na naman to? Sabi ni ni Zoe, ayan, yung babae niya, si Lynette. Siya lang naman ang pinunta ko dito. Sabi naman ni Lynette, Carlos, pagsabihin mo nga itong si Zoe, alam mo ba, sinabi sa akin, kabit daw ako. Palayasin mo na to, tumawag ka ng security. Talagang kaya kong gawin yun. Zoe, huwag mo kong hamunin, nagamunan sila, ganyan. Sabi naman ni Zoe, palalabasin mo ko? Sabi naman ni Lynette, Carlos, wala ka pang ginagawa. Walang ginagawa si Carlos, ayaw niyang palabasin yung anak niya. Kasi anak niya si Zoe. So umentra na si Carlos, sabi niya, Lynette, hayaan mo na muna na mag-usap kami ni Zoe. Zoe, pwede bang mag-usap tayo ng masinsinan? So nag-attitude to si Zoe, sabi niya, kabit. Zoe, tama na yan. So ito na, nagsagutan yung mag-ama. Sabi niya, hindi ka ba nagsiselos? Nakikita mo na magkasama sila ni Dad? Sabi naman ni
Carlos na, oo, inamin ko nung una nagsiselos ako. Pero kailangan ko tong gawin dahil mahal na mahal ko si Lynette. Ayaw kong ipagmukha sa kanila na nagsiselos ako. Sabi naman ni Zoe, no, alam mo Coco sa'yo, hiwalay mo na yung babae na yan. Dahil kabit siya, isirain lang niya ang buhay mo sa reputasyon mo. Sabi naman ni Carlos, no, Zoe, wala kang karapatan para magdesisyon sa buhay ko dahil anak lang kita. Pinagsabihan niya anak niya, no, si Zoe, no. So napahiya dito si Zoe. Talagang nagmamaktol pa rin, nag-attitude pa rin siya. Samantala, bumalik na nga sila dito sa opisina ni Lynette at si Lynette parang napagsabihin ni Carlos. Sabi ni Carlos, parang matindi naman yata yung ginawa mo kay Zoe. Lynette sabi, ako pa? Masama pa yung ginawa ko. So umentra si Aling Susan, sabi niya, alam mo kung nandudulan talaga ako, talagang chinaptep ko ang buhok ng Zoe niyan eh. Alam mo ba, siya ang dahilan kung bakit lalong napahamak si Annalyn. Si Annalyn palang dahilan kung bakit nakatakas siya doon kay Melba. Siya palang unang-unang hinostage ito ni Melba. Pagkatapos, bumalik siya agad sa Apex, parang wala nangyari. Pinuntahan yung nanay niya impacta. Sabi, hindi man lang siya nagsumbong sa pulis na ito palang si Annalyn nandoon sa bahay ni Melba. So, nagalit si Lynette. Sabi niya, napakawalang niya talaga niyang Zoe na yan. Sabi, manang-mana talaga si sa nanay niya, pare sila ng pag-uugali. So hindi na kumibo itong si Carlos, 'di ba? Kasi anak niya yung pinagsasabihan ni Lynette eh. Samantala, ito na si Zoe. Naglalakad at hindi niya pinapansin si Annalyn. Ngayon nahuli siya ni Annalyn. Kinompronta siya. Ano Zoe? Sabi ni Zoe, no? O di ba Annalyn, wala akong panahon na makipag-away sa'yo. Wala akong gana. Kaya aalis na ako. Iwan na kita. Hindi pa ako tapos Zoe. Anong ginagawa mo dito? Meron ako itatanong sa'yo. Kailangan mong sagutin. Nabalitaan ko na hindi ka nagsumbong sa mga pulis. Alam mo naman na ako ang dahilan kung bakit ka nakawala kay Aling Melba. Naalala ni Zoe, no? Na nahuli siya ng nanay niya, si Moira. Natatawagin niya si Annalyn. Kinuha yung cellphone niya. Sabi naman ni Moira, baka nakakalimutan mo. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. So naalala niya yung time na yun. Nandahil kay Moira sa nanay niya, kaya hindi niya natawagan si Annalyn noon. So sabi naman ni Zoe, so obligado ko po pala na i-report niya sa mga pulis yung nangyari sa'yo. Alam mo, dapat nga napahamak ka na lang eh. Sabi niya, no? Sabi naman ni Annalyn, wow ha, talagang wala kang kwentang tao, napakasama mong tao. Pag mula ngayon, ito tatandaan mo Zoe, hindi na kita ituturing pang kapatid. Sabi naman ni Zoe, wala siyang pakialam, no? Mas gugustuhin pa raw niya na mapahamak itong si Annalyn. Kita mo kawalang niyan talaga. Hanggang sa umalis na nga itong si Annalyn. Pinabayaan na nga itong si Zoe. Samantalang si Zoe, alam niya kasi mabigat din yung nararamdaman niya kung ba't niya nagawa yung kay, kay Annalyn. Hanggang sa nagbalik na nga siya ng Apex, nadat na niya na nagmamaktol yung nanay niya. Sabi naman ni Zoe, alam mo ma'am, kung alam ko lang na ganyan ang gagawin mo, sana napigilan na kita. Dapat sinabi mo muna sa akin yung mga plano mo. Kasi nalaman kasi ni Zoe na sumugod tong si Moira sa East Ridge. Diba? Ano ba kasing ginagawa mo dun? Kina-question niya, no? Samantalang tong si Moira talagang tatawagan doon niya tong si Ray. Baka nga naman kasi kasama ni Ray itong si RJ. So ito na, sinagot na nga ni Ray yung cellphone dahil nga tumatawag sa kanya si Moira. Samantalang tong si RJ nagmamatigas, diba? Nakakatuwa yung love squarrel nila eh. Sabi, no, hindi ko na talaga makayanan ng ugali niya, baliw na sabi naman ni Ray, no? So ngayon mo lang nakilala ang totoong pag-uugali niya. Sabi naman ni Ray, no, tumatawag si Moira, sasagutin ko. Hello Moira. Hello Ray, nasan ka? Saan ka ngayon? Kasama mo ba si RJ? Kasama ko siya. Saan kayo? Baka pwede akong pumunta dyan para magkausap kami ng asawa ko. So kinuha na ni RJ yung cellphone ni Ray. Sabi niya, Moira, ako to. Hindi ako uuwi sa'yo. Pero wag kang mag-alala, hindi rin ako uuwi kay Lynette. Sabi, bakit? Saan ka pupunta? Uuwi ako ng Cebu sa pamilya ko. Talagang ginagawa mo talaga to? Ano naman gagawin mo to sa Cebu? Ako ang pamilya mo, RJ. Nagkasagutan sila, ganyan, no? Alam mo, di ba ito naman ang gusto mo? Yung hindi ako lumapit kay Lynette. Pues, hindi ako uuwi kay Lynette at hindi rin ako uuwi sa'yo. Sabi, no? Uuwi ako pero hindi sa'yo. Sabi niya. Kaya nakakatuwa eh. So, sabi naman ni Zoe, anong sabi niya? Sabi naman ni Moira, no? Hindi raw siya uuwi sa atin. Yung mukha rito ni Moira eh. Samantala, eto na.
pinuntahan ni na Doc Lindon sa ni Annalyn tong si Aling Melba. Kinamusta nila kasi nga ilang oras na lang ooperahan na siya. Dadalhin na siya sa ER. So pinapakain siya ng prutas ni Nestor para lumakas at maging handa. Yun pala itong si Melba kinakabahan. Sabi niya, Doktora Annalyn, ikaw ba mag-oopera sa akin? Sabi ni Annalyn, hindi po. Si Doktora yung sinabi niya isang pangalan, Doktora Enriquez. Pero mahusay po yun. Pero wag po kayo mag-alala. Nandoon po ako dahil assistant po ako ni Doktora Enriquez. Kaya wag po kayong mag-alala at panghinaan ng loob. Mabuti naman. Kasi nabuhayin ako ng loob nung malaman ko na nandoon ka pala. Ikaw pala yung mag-a-assist. Salamat Maraming salamat kasi mararamdaman ko na meron akong kasama doon na parang ko na ring anak. Doktora, meron akong request sa'yo, pwede ba kitang mayakap? So niyakap niya si Annalyn, no? Talagang nakakaantig tong eksenang to. At talagang napakabait ni Annalyn. Talagang sobra-sobra yung pasalamat sa kanya ni Aling Melba, ni Nestor, saka lalo na tong si Caitlyn. Maraming salamat sa inyo, Doktora. No? Dahil nga, pinalakas talaga ni Annalyn yung kalooban nito ni Melba, nagpasalamat sa kanya, no? Yung mga panahon na nasa down moment siya, hindi siya pinabayaan. Binigyan siya ng pag-asa. Kaya buo na ang loob ni Melba, no, para ituloy yung operasyon para sa pamilya niya. Samantala, ito na, tapos na yung operasyon. Nakalabas na ng ER si Annalyn. At nagulat siya, ba't hindi pa nga naman pumupunta sa physical examination tong si Lindon. Sabi naman ni Doc Lindon, mamaya pa naman Annalyn. Nandito ako kasi hinihintay kita, gusto kitang makita. O Jesus, ano ba yun, Doc? Gusto ko lang alamin, kamusta na ba yung mo? Yung operation, okay ba? Syempre, Doc, okay na okay. Successful ang operation namin ni Doc Enriquez kay Aling Melba. Okay na siya. May iba tayo. So sabi naman ni Zoe, nabalitan ko kasi nangyari kanina. Sabi naman ni Annalyn, ako Doc, alam mo kung dalawa kaming sa bangka ni Zoe at ulubog yung bangka. Naku, panigurado hindi ako liligtas nun, baka nga lunurin pa ako nun. Sabi, sige na, malilate ka na, pumunta ka na sa physical examination mo, sabi ni Doc Lindon. Kasi sabi nung namin, teacher namin, kailangan daw namin ng isang representative. Wala naman akong mayaya. So, ikaw na lang sana, Doktora Annalyn, pwede ka ba? Available ka ba ngayon? Sabi naman ni Doktora Annalyn, sus, dahil pa sinasabi, lang pala. Kala ko na. Sige, magpapalit muna ako ng damit ha. Sige ba? Sama ako. So, kinikilig si Doc Lindon, no? So, ito na kaya yung pagkakataon, mga kapuso, para magtapat na ng true feelings itong si Doc Lindon, di ba? Kay Annalyn, sa ating bida. Nakakakilig yung eksenang to, no? At nakakatuwa yung tandem nila, talagang sobrang solid. Saka, pinoproteksyonan lagi ni Doc Javier Lindon itong si Annalyn, di ba? Sa mga kaaway. Talaga nandiyan siya sa side ni Annalyn. Samantalang itong si RJ sa si Moira, patuloy pa rin yung kanilang love quarrel. Samantalang itong si Doc Carlos, nagkaroon na ng initan sa pagitan nila ni RJ dahil nga kay Lynette. No? Nagkaroon ng tension kasi nga, usapan nga nila na itong si RJ uwi ng Cebu, pero bakit siya nandiyan sa East Ridge? At nakipagkita na naman kay Lynette. Siyempre magkukos na naman ng trouble yun. Paano pag nalaman niya ni Moira, di ba? Pupunta na naman dyan si Moira, away na naman si Lynette. Ito kasi yung pinagkakaingatan ni Carlos na hindi na ulit maulit pa na mangyari, di ba? So, si RJ kasi nagdadala ng gulo di ba? So, malalaman natin mga kapuso kung ano ang kahinatnan ng eksenang to. Kaya yan ang wag natin palalagpasin bukas, araw ng Huwebes, September 17, 2023. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami ng Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso and God bless us all.